Yon, good day ulit sa inyo guys. Meron po tayong update ulit dito kay Monster Infinite natin. So alam nyo naman, sinusubaybayan po natin yung game natin na to. So medyo nabago ulit yung dates pala nila with regards po sa kanilang sailing ng kanilang mga eto nga nung ating mga Monster. So in-adjust nila ng konti. So nasabi ko naman doon sa previous vlog natin na binago nila para hindi masyadong siksikan yung schedule kasi marami silang activities in between doon sa in-announce nila doon sa kanilang roadmap na October 12, 2021. Pero bukas, October 11 ko ginagawa tong video natin, mag-i-start na nga po yung registration natin ng wallet. Yung parang Ronin, kumbaga doon sa ating mga Axie Infinity naman. Tapos, yung ibang dates, pag-usapan din natin. And then, explain ko ng konti yung mga rules na nakita natin, yung pagkakaintindi ko sa kanya, dito po sa ating mga Monster. Kasi may limitation kasi yung cloning, di ba? So parang sa accident, di ba, hanggang 0 to 7 yung yung breeding natin. Dito naman cloning kasi yung tawag. Aabot siya ng maximum is 4 na beses doon sa isang Monster. Pero di ba meron tayong dalawang klase ng Monster. May Chrono Zero Monster, yung isang type ng Monster natin. And then yung normal na yun nga yung meron $10 to $15 per Monster natin is yung ating soulbound Monster naman. Okay, so pag-usapan po natin yan. Yon, so welcome po guys dito po sa ating Palaboy Trader na Crypto ko to. At yun nga, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na Crypto ko to. At tignan mo po yung mga binablog natin, mga NFTs. Ayan, so madalas kong subaybayan sa ngayon itong si Monster Infinite at saka syempre si PBU pa rin naman. Pero wala tayong masyadong update ngayon dito kay PBU, so medyo tahimik tayo sa kanya. So ngayon, dito sa video po natin, pag-aralan nga po natin yung mga dates na nabago dito kay Monster Infinite. Sabi ko nga kanina is yung ating October 12 na supposedly magbebenta na sila ng mga Monster is dinelay po nila para nga daw hindi masyadong siksikan yung mga activities naman nila. So ito naman kasi yung pinaka-schedule niya. So meron siyang nilabas dito. Medyo kompleto na po yung dates. So palakayan siguro natin to para makita nyo. Later mamaya palakayan natin. So yung ating Money Wallet registration, yung sabi ko sa inyo, yung siguro madali lang naman to. Gagawa ka lang ng parang Ronin wallet sa kanya is mag-start po siya 1400 UTC plus 0 is October 12. So, bukas na nga po yan kasi October 11 po yung ginagawa ko na video. So, yun po yung unang activities. And then, doon sa mga nakauna po, yung mga naka-whitelist last time, meron silang distribution ng Inception X naman sa pamamagitan ng Binance Smart Chain natin. So, marireceive na po nila yung kanilang X. So, huwag kang mag-alala, tayo din naman, magkakaroon din. Mauna nga lang sila, pero since mauna sila, at least meron na tayong guide later on. Alam natin yung mga error na ma-encounter nila, so at least alam natin yung gagawin next time naman sa kanya. And then by October 15, so 3 days later after ng wallet registration, users will be able to bridge their Inception Monster X and money tokens into the Monster chain. So yun nga kasi, di ba? So lahat kasi pupunta dito, magkakaroon ng bridging dito sa ating Monster chain, di ba? Bibili ka ng money doon sa ating Pancake Swap and then later on, kailangan mo ng Stamentelus. Yun yung pambili mo ng ating mga Monster naman, which is i-bridge nga yung money dito sa ating Monster chain later on. So sa kanila ito kasi sila nga is meron silang egg na nakuha nung yung mga yung mga naka-presale sa kanila last time. Okay? Tapos October 18, so after a few days, mag-hatch na po yung kanila mga Inception egg. So malalaman na nila kung anong type ng, di ba 9 yung classification natin, kung ano naman yung type ng Monster na nakuha. So sina Juggernaut ba, sina Prime. So depende kung anong nakuha nila. And then pagdating naman ng October 22, ayan, so ito na siguro yung sa atin, no? Kasi magkakaroon na po siya ng sale of Chrono Zero and Soulbound Monster, ha? So remember, dalawa yung klase ng Monster. May Soulbound Monster, yun yung medyo mura siya. Medyo limited nga lang yung cloning niya. And then meron siyang Chrono Zero Monster. So yung Soulbound Monster, yung sinasabi ko sa inyo, yun yung price is $10 to $15. So wala pa namang fixed price. Pero yung Chrono Zero Monster,
wala pa pong price. Pero pagdating ng October 20, yung price po ng yung mga Manstas natin, so siguro depende sa type ng Mansta, i-announce na nila. So yun na po yung magiging price. So siguro during this time, eto na yung time na yung isang video natin na nakita, sinabi natin na baka mag-pump yung price niya kasi dinelay kasi nila eh. So makita mo yan. Pag binisita mo yung price ng token nila, medyo pabagsak kasi delay nga po yung yung sale nila. Pero ilang araw lang naman, 10 days lang yung yung antay natin simula ngayon. Madi-distribute na rin yung mga yung mga Mansta eggs na pwede nating bilhin later on. Tapos at the same time, October 22 din, yung money to STT liquidity launching naman. So at least dito makakabili ka na. So yung money na mabibili mo sa PancakeSwap, pwede mo nang ipalit ng Stamintelus, yung STT. And then within that day, pwede mo na siyang ibili ng ating mga Mansta eggs naman. Ayan. So sana malinaw po yung mga dates. So wala naman ako ibang nakitang na bago, pero pag may bago is i-update ko po ulit kayo kung ano naman yung yung bago sa kanila. Okay? So ngayon pag-aralan natin yung mga cloning nila. Kasi 'di ba? Ito yung equivalent ng breeding naman pagdating sa doon sa ating pagpapadami ng ating mga Mansta. Ayan. So, meron siyang mga rules dito, basic rules. So, basahin natin. Only 4 clone counts for each Mansta. So, yun yung chrono 0. Pero doon, yung soulbound natin, di ba nakalagay ka agad 2 out of 4. So, 2 beses mo lang pwedeng i-clone yung isang Mansta mo na yon. So, mamaya may examples tayo. Meron silang mga infographic informations para mas maintindihan natin siya. Okay? So, and then, meron siyang tinatawag na double layer sibling ban will be implemented. So, paano naman to? So, yung mga anak ng halimbawa ito, nag-match itong parent 1 saka parent 2. Di ba may mga anak yan? So, halimbawa, 4 na beses silang pwedeng mag-clone. So, magkakaroon sila ng 4 na anak. Yung mga siblings, yung mga magkakapatid na yon, hindi pwedeng mag-clone. Kasi later on, yung isang anak niya, pwede mo rin i-clone ng 4 na beses, pero i-match mo siya doon sa ibang Mansta. Pero yung anak nilang dalawa, kung 4 sila, hindi mo pwedeng i-merge yung mga yon para makabuo ka ng isang Mansta. So yun yung tinatawag natin na double sibling ban. Okay? So STT will be needed for cloning, kaya nga kailangan nating mag-acquire ng money, and then pag gusto mong mag-breed o mag-clone, magbabayad ka ng Stamintelus. Kaya lang, meron din siyang drawback. Ang sabi niya, the clone cost of STT will be almost doubled up for every cloning process per Mansta. So, paano to? Magdodoble daw yung presyo niya kada next na cloning. So, halimbawa, yung first clone mo, ang presyo ng STT, halimbawa lang guys, one money yung equivalent niya. Yung second na cloning mo, magiging 2. And then yung third cloning mo, magiging 4. Tapos yung fourth na cloning mo magiging 8. So mas mahal yung yung pang-apat na cloning mo naman sa kanya. Okay? So yan po yung basic explanation niya. Tapos meron siyang mga mutations na nilagay dito. Hindi ko pa masyadong magets kung ano tong mga to. Basta ang alam ko lang yung meron siyang mga percentage ng chance na mag-mutate siya. So depende siguro kung ilang beses nag-breed yung ating Mansta naman, pero hindi pa natin masyadong gets yan. Later on na lang siguro natin i-explain naman siya. Okay? So sana malinaw po yung yung explanation natin dito sa kanya. So pwede niyo i-comment sa sections natin pag hindi malinaw, and then hahanapan natin ng solutions naman. Okay pa. So next topic tayo, pagdating sa cloning na. So medyo malit yata ulit tong picture ko. So palalakihan ko siya para makita nyo. So siguro unahin natin si Soulbound Mansta. Okay. 'Di ba si Soulbound Mansta, yung card niya pag makita mo siya later on, yung cloning niya is 2 beses lang pwede. So 2 out of 4. Ito kasi si Chrono Zero Mansta, 4 na beses yung pwedeng cloning. Kasi nga mas mahal yung bayad sa kanya. Itong si Soulbound Mansta, mas mura siya, $10 to $15. So meron siyang limitation lang kung kailan siya magbi-breed. So di ba kailangan mo ng 3 para makabuo ka ng isang team. So ilan naman yung pwede nilang maging anak or clone.
So meron siyang example dito para information para makita natin. So halimbawa ito yung dalawa kinuha mo dito na parents niya. So magkakaroon siya ng magkakaroon siya ng anak, 'di ba? So siya yung pinakaunang anak niya. So by the way guys, yung ating incubation period, matagal pala siya, 5 days. So meron delay ng konti, 'di ba si PBO na yung ating seed is 24 hours lang. Ito 5 days. So medyo matagal po yung cloning. So hindi ko alam habang nagko-clone ka po later on kung magagamit mo pa yung mga monster mo, 'di ba? May mga later on may mga battle din siya, player versus player. So anyway, saka na natin siguro pag-usapan. Tapos yung second na ito yung pangatlo na nila kasi 2 out of 4 na kaagad, di ba? So 3 of 4 and then 3 of 4 din yung isa. Tapos another cloning is magkakaroon ulit siya ng anak, di ba? So dalawa na. So ngayon, yung pangatlo, eto hindi ko na pwedeng i-clone ulit kasi maximum nila is 4. So pwede mo pang laruin later on pero hindi mo na siya magagamit sa sa cloning or pagpapadami naman. Okay, yung pangatlo, 'di ba, 3 normally yung binibili mo. 'Yun, pwede mo siyang i-merge doon sa magiging anak niya kasi hindi naman niya kapamilya 'to, 'di ba? So pwede mo siyang i-merge. 2 beses lang, 'di ba? 2 out of 4. So 2 beses lang. So magkakaroon pa siya ng 2 anak. 'Di ba? So, but then later on, hindi pwedeng etong dalawa na to, hindi siya pwedeng mag-merge, mag-clone kasi nga yung double sibling rules natin sa kanya. So, ito rin hindi rin pwede kasi galing sa sa iisang parent. So, most probably yung 3 mansa mo na soulbound is apat na clone lang yung pwede mong gamitin sa kanya. So, yun naman yung pinaka-explanation. Yung mas marami yung pwedeng i-clone dito sa Chrono Zero Monster kasi nga 0 out of 4 yung initial count. So, halimbawa, yung unang dalawa, pinag-pair mo siya, syempre, 1, 2, 3, 4 na beses, magkakaroon siya ng 4 na anak. So, 4 yung siblings, magkakapatid. Tapos, yung natira, 4 na beses mo rin siya na pwedeng i-match doon sa isang siblings niya. So, in total, ang magiging anak nila, yung 3 is pwedeng umabot ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, up to 8 yung additional monster na lalabas dun sa breeding. Kaya lang, mas mahal to. Kasi, di ba, yung magiging result niya, mas mahal kasi nagdodoble yung presyo ng breeding. Di ba? Halimbawa to, 1 money yung cost niya. So, gagastos ka 1 money na Stamintelus. Assumption lang yung guys ha. And then, madodoble siya. Magiging 2, magiging 4, and then magiging 8. So, ganun din yung isa. 1, 2, 4, and 8. Madodoble kasi yung yung kada clone count. So dito siguro halimbawa ito one money gagamitin mo and then 2. Tapos ito 1 and 2 din ulit siya. So mas mura yung yung soulbound. So ang sabi naman, yung kaibahan ngayon ng soulbound at saka Chrono Zero Monster. So in terms of abilities daw, hindi naman nagkakaiba. So dito lang yata sa cloning, mas marami kang pwedeng ma-clone pagdating dito sa Chrono Zero Monster naman natin. Anyway, malalaman din natin yan for the coming few days na yun nga is lalabas din naman yung mga info. Especially darating yung di ba? Yung ating pinaka-final na pagbili naman sa kanya. Okay? So lastly, yung hatching natin, di ba sabi natin, abot siya ng 5 days. 5 days are required for a monster to be incubated from egg to adult. Click the hatch, siguro may lalabas na hatch button later on. Click the hatch button to hatch your egg after 5 days. And then, stats will only be available in the adult stage. So, 5 days siya, ma-hatch mo siya, and then, saka siya magkakaroon ng fully grown up na monster. So, lalabas sa, strength, yung attribute niya, strength, agility, at saka intelligence naman. Okay? So, sana nakatulong yung information na to. So, very basic lang, pero at least, later on, magagamit mo siya para at least alam mo yung pinaka-basic rules po sa cloning ng ating monster. Ayan, so medyo excited tayo sa games na to kasi ang promise nga parang Axie Infinity, di ba? Tapos malapit na siya mag-start na magbenta ng mga characters. So inaabangan ko din siya later on. Tingnan po natin kung magiging maganda yung pinaka-game naman natin. Okay? So yun lang po. Maraming salamat ulit at please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na Crypto Koto para updated ka dito sa mga mino-monitor natin na games. Marami pa tayong mga bagong games na re-reviewin, nakapila sila. So, yun nga, subaybay ka lang at see you again sa ating next crypto vlog.